So sa video ito ay magre-repaint tayo ng front shock ng ating mga motor. Ano yung mga kailangan natin gamitin sa pagre-repaint nito at kung paano yung step by step process ng pagdi-DIY repaint ng ating mga front shock. So kadugtong pa rin po ito ng ating repaint series kung saan pinipinturahan po natin yung mga stock parts ng ating mga motor para magmukha silang bago at also bumalik sila sa dating itsura nila. Nauna na nating i-repaint yung ating mga tambutso, na-improve na rin natin yung itsura ng ating crankcase cover, also mas gumanda tignan yung ating mga swing arm, at ngayon ay susunod naman natin itong front shock natin kasi kung makikita nyo naman meron na siya mga bakbak, mga natutuklap na parts ng ating mga pintura at hindi na siya ganon kaganda tignan. So kung kaya naman yung balak or agenda po natin dito sa front shock natin ay ibalik lang po yung dating itsura niya or gawing parang bago ulit po siya. Kumbaga kung ano yung kulay niya na to ay i-refresh lang natin. Kumbaga black pa rin yung i-repaint natin kasi ayoko ng ibang kulay, mukhang hindi babagay yung silver, yung metallic gray. Para sa akin okay na yung black lang, gusto ko lang matanggal yung ganitong itsura niya na nagbabakbak siya para gumanda ulit siya tignan. Perfect ito sa mga stock lang yung concept at gusto lang i-maintain yung magandang itsura ng mga stock parts ng ating mga motor. Tulad na lang itong front suspension natin. So maganda naman yung quality nito dahil Showa naman po yung tatak, which is isang trusted brand at magandang quality ng brand para sa mga suspension natin. Para may idea na po kayo sa gagawin natin, basically tatanggalin po natin itong shock po natin, itong dalawa dito sa ating mga motor, at pagkatapos lilinisan natin itong suspension natin, tatanggalin natin yung lumang pintura or lilihain natin. Kaya naman meron tayong mga liha dito na iba't iba yung grit or yung kapal ng grit. May mga wire brush, baka magamit natin brush para lang matanggal itong part na to kasi pinaka best talaga na smooth yung surface or ipe-prepare natin yung surface ng pipinturahan natin bago natin siya pinturahan para yung kalabasan niya or yung maging output is smooth na smooth at also magmukhang bago po talaga siya. Kaya naman gagamit na rin tayo ng paint remover. So ito rin yung pinatanggal natin sa stock na pintura ng crankcase natin. Effective naman siya. So para baklasado na talaga lahat ng pintura dito. Kasi ito, kapag di natin niliha or tinanggal yan, magre-reflect yan sa pintura. Parang nakaumbok itong part na to, tas nakalubog itong part na to ng nabakbak. Kahit kapain po natin yan, parang smooth naman, pero magre-reflect po yan pag nag-repaint tayo. So okay, malinis yung trabaho natin. Mga pintura naman po na gagamitin natin, ito magdedepende na rin sa inyo kung high-end or budget friendly lang. Yung high-end kasi itong mga samurai medyo mamahalin. Yung Bosni naman, kalahati nito yung price niya. So kung 200 itong samurai, nasa 100 lang yung Bosni. Pero effective naman yung Bosni. Pero tatagal naman siya, di tulad nitong samurai na high quality po talaga. May kamahalan nga lang. Pag nabakbak na po natin yung pintura or na-finish na natin, na-prepare na natin, una nating i-apply yung surfacer. So ginagamit itong surfacer para kumapit po yung top color na ilalagay po natin. So para hindi po agad mabakbak yung pintura natin. So ito yung laging nauna kahit saan man tayo magpintura sa ating mga motor, even sa fairings. Surfacer or primer gray sa Bosni. Next po yung top coat or top color natin, dahil nga sabi ko sa inyo gusto lang natin siya bumalik sa pagkabago at stock pa rin yung dating niya, gagamit po tayo ng flat black nitong samurai. 29109A yung code po niyan. So flat black or matte black, dahil kung titignan nyo yung ating suspension, di naman siya ganon ka-glossy talaga tignan. Pero pwede rin naman kayo gumamit ng glossy black, nasa inyo na yan. Pero kung balik stock lang, balik pagkabago, flat black or matte black. Clear coat naman po natin, ito magdedepende po siya sa top color po natin. Kung flat black yung ginamit natin, mas okay sana na flat clear din yung gagamitin natin na clear coat para hindi siya masyadong glossy tignan. Kasi ang dating kung nag flat black kayo tapos glossy na clear coat, lilitaw din siya na glossy black. Pero sa case natin, flat black yung nabili natin tapos yung tirang clear coat yung gagamitin natin, pero hindi po siya yung flat clear. Kaya naman magiging medyo glossy pa rin tignan yung pagka flat black na i-apply natin dito. Pero dahil nga may kamahalan to at gusto natin makatipid ng konti, ito glossy clear na yung gagamitin natin. Goods pa rin naman yung magiging output nito. Siguro hindi na lang natin masyadong kakapalan para medyo flat pa rin tignan at hindi siya sobrang glossy. Para kahit papaano may protection pa rin yung pintura natin at tatagal po siya. So yung first step po natin, tatanggalin po natin syempre itong pinaka-shock natin dito sa ating mga motor.
ihihiwalay po natin siya. So itong isa tsaka yung kabila, baklasin natin. Yung iba ginagawa po nila, tinatanggal yung gulong, tapos yung fender, tapos dito na sila mismo magre-repaint, tatakpan na lang yung likod ng motor, kumbaga mag-spray sila dito sa may motor. Ang cons nun is baka matalamsikan yung ibang parts ng motor natin. Advice ko lang sa inyo, para mas malinis yung gawa nyo, tanggalin nyo na mismo yung inyong mga front suspension, gaya ng gagawin po natin. So unahin lang po natin itong axle, yung gulong matatanggal, tapos itong dalawang bolts dito na nagdudugtong sa suspension tsaka sa tipos natin. So dalawa dito, kabilaan po yan. 19mm dito sa natas pampigil natin sa likod, 14mm sa wrench. Lagay lang din tayo ng kalso sa ilalim bago natin tanggalin yung gulong para hindi tayo mahirapan. Yun, tanggal na. Tabi lang natin itong stock na hub and mile. Also, tabi lang din natin itong gulong. Tapos dito sa dalawang bolt, 14mm. Para mahugot natin to, tanggalin lang natin yung caliper natin. T40 ata yung stock nito, pero sa case ko napalitan na. Also isang 10mm dito para mahugot po natin itong front suspension. Medyo mahirap pahugutin yung suspension, gamit kayo ng flat screw, tapos sungkitin nyo yung nasa gitna para kalsuin nyo or iluwag nyo at kusang matanggal po yung ating mga suspension. So makikita kayo ng gatla dyan, so dyan ipasok yung flat screw. So dito sa kabila, dalawang bolts lang naman ng 14 yung tatanggalin natin. Ayan, baklasado na. Hugutin lang natin itong shock natin. Ayan, dito madali lang tanggalin, no? So ito na po yung malapit ang itsura ng suspension natin. Kung makikita nyo naman, ang daming part na pala. Yung may gas-gas, even dito sa likod. So dito sa kabila, oh, medyo marami na rin yung gas-gas. Nagtutuklapan na yung mga pintura. Meron pa pala dito parang nagbulutong, parang medyo lumobo. So minsan sa mga nilalagay natin sa motor, katulad na lang ng matatapang na degreaser, mga brake fluid, ayan yung dahilan yan. So matibay naman talaga yung pintura nito, nasa katandaan na lang, 20k odo na rin yung motor natin. At kung madalas natin siyang natatamaan or nagagasgasan, bago po natin siya sprayan or pahiran ng paint remover, dahil medyo matapang po yun, takpan po natin itong oil seal o rubber seal dito sa part ng itaas nitong ating front shock. Pwedeng masira ito pag in-applyan natin ng paint remover. So tinape lang po natin siya katulad nito, tapos tatabasin na lang po natin dito sa part ng may guhit. Ayan, o. Nalagyan na po natin siya ng tape. Kung makikita nyo naman, malinis yung pagkakalagay natin para hindi malagyan nito also pag nagpaint tayo. So next step natin, tatanggalin natin yung stock na pintura nito. Gagamit po tayo ng paint remover. Maglalagay po ako ng mga link ng ginagamit po natin. Pero kung hindi nyo po tatanggalin yung stock na paint, pwede naman po kayong gumamit ng iba't ibang grit ng liha, 400, 800, tas 1,000. Pero sa case natin, paint remover muna para tanggal lahat to, tapos lilihain po natin. So, spray na po natin siya. Pwede rin po pala nating linisin muna yung ating mga front shock, pero sa case natin hindi naman ganun karumi. Nang sa ganun mag-penetrate lang yung ilalagay natin na solution. So yan, kung makikita nyo, ayan, no? Bumubula na siya, ibig sabihin tumatalab na. Tumiwalay na po yung pintura dito sa front shock po natin. Pwede rin po yung strip sole, yun yung ginagamit ng iba. Gagamit lang kayo ng brush, ipapahid nyo lang siya. Pero ito, spray na lang. Yun, no? So sa part na to, try natin bakbakin na yun, no? Napakadali na lang. Tuklap agad, oh. Ganda pala ng kulay ng natin, shock natin. Malinis na malinis, oh. So tanggalin pa natin itong isa. So after dito sa isang side, dito naman po tayo sa likod. Na po natin yung lahat ng pintura. Kung makikita nyo naman, napakalinis na po tignan. So ngayon, next step po natin, bago po natin siya i-repaint, para medyo kumapit po yung pintura at matanggal yung mga part na medyo nakaumbok. Kagaya na lang nito, medyo nakaumbok yan, yung mga stain na yan. So para mas maging smooth siya, gagamit po tayo ng liha. Iwe-wet sanding po natin siya. Para po sa process ng pagliliha po natin, gagamit lang tayo ng 3 grit. Una po 400, makapal ng konti, tapos 800 parang medyo manipis na ng konti, tapos 1,000 para smooth na smooth
to, sobrang nipis na nito. Mag-uumpisa po tayo sa pinakamakapal na grit na gagamitin natin, which is 400. Last po natin gagamitin 1000 para smooth na smooth lang po yung magiging output natin. So wet sanding, gagamit po tayo ng tubig habang nililiha po natin siya. So ito na po yung resulta ng pag-prepare natin itong front shock natin. So kapag katas natin niliha ng 400, 800, 1000, sinabunan pa po ulit natin siya para matanggal yung mga debris galing sa pagliliha po natin. May kita nyo naman yung ganda ng pagkakabakbak natin ng pintura at pagpapakinis natin. Medyo na-smoothen na po itong front shock po natin at nawala na po mga pintura, natirang mga debris, natirang mga stain or parang kalawang nitong aluminum alloy, kaya naman ready na po siya para pinturahan po ng bagong kulay. So bago po natin siya pinturahan, dahil natanggal po yung tape na inilagay natin kanina, maglalagay po tayo ulit ng tape dyan at pantakip papunta po dito sa inner tube, tapos dito po natin siya isasabit. Maglalagay po tayo ng alambre dyan. Dahil nadala na ako sa mga unang pinipinturahan natin, pag sinasabit natin siya dito sa may butas, minsan tumatama yung alambre. So sa part na hindi natin pipinturahan, dito natin siya lalagyan ng alambre. So yan, ready na po yung front shock natin para i-repaint. Natakpan na po natin yung hindi dapat pinturahan hanggang dito sa taas yan. Yung mga butas, okay lang naman na malagyan yan dahil wala naman pong thread yung mga yan. Tapos make sure din na napatuyo natin na maigi. Ito yung tuyo yan para hindi masira or hindi magbulutong lumobo yung pinturang apply natin. Tapos mas okay din doon sa mainit na lugar natin siya pinturahan. So lipat lang tayo. Para sa unang gagamitin natin, itong Surfacer Gray, tips lang natin, alugin natin siya na maigi bago gamitin at ilayo natin siya ng 1 hanggang 2 dangkal para medyo pino yung mapunta sa ating ini-sprayan. Patuyuin lang natin siya ng 5 to 10 minutes hanggang sa makita natin tuyo po siya bago natin i-apply yung second coat ng primer gray. Patuyuin lang po natin ulit siya bago po natin i-apply yung ating top color na flat black. 2 coats din po yung gagawin natin dito at make sure lang na na-applyan natin lahat ng part ng ating front shock. Para sa clear coat naman natin, gumamit tayo ng clear ng Samurai at 1 coat na lang yung gagawin natin dito dahil flat black yung in-apply natin para hindi masyadong glossy yung maging output nito. So after ng mga ilang oras, ito na po yung natuyong front shock po natin. Napakaganda ng naging resulta. Yung tuyo na po yan ha. So halos 3 or 4 na oras ko rin pinatuyo para make sure natin na walang maiwan na fingerprint at hindi masisira po yung gawa natin. So tanggalin lang po natin yung tape at saka yung cover na nandito sa taas. Ayan. Yun o, napakalinis ng pagkakagawa natin.
So titignan natin mahalapitan, nagmukhang matte naman po no, yung flat black po natin plus yung clear coat na hindi flat clear dahil isang coat lang naman yung nilagay natin. Kaya naman naging medyo malapit na yung itsura niya sa stock po na pintura niya. Kahit po hanggang dito sa ilalim na abutan ng pintura at wala pong part na naiwan dito. Scratch test or kuko test tsaka fingerprint test, ayan, tuyong-tuyo na po siya. So safe na po siyang ibalik. So babalik lang po ulit natin siya dito sa ating mga motor. Basically, paano natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. Di ko na po ipapakita yung process, ta-timelapse na lang po natin. Tapos bigyan ko kayo ng montage pagkatapos. So sa simpleng pag-repaint lang, naging maganda at nagmukhang bago na po yung ating mga front shock ng ating mga motor. Lang muna para sa video na ito, the more click, the more you know, repaint ng ating mga front shock. Bye-bye. Wait lang. Parang kailangan na din natin i-repaint tong mugs natin.